serbisyo publiko maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluhan, tatak alas 7:42 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Suspek sa babaeng binaril sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, hawak na ng SKMPS. Headlines. Kaso naman ang pamamaril muling naitala sa Buluan, Maguindanao del Sur. Headlines. Dalawang panig ng political supporters sa Pualas, LDS, nagkainitan. Headlines. Dalawang babae arestado sa Marawi City dahil sa umano'y pananaga. Headlines. Higit 100,000 piso na halaga ng smuggled cigarettes na sabat naman sa Takurong City. Headlines. Top 10 na most wanted person arestado sa Sultan Kudarat. Headlines. Mga armas at bala na samsam ng militar sa magkakasunod na bakbakan sa Mama Sapano. Headlines. UBJP nagtalaga ng mga bagong opisyal sa partido. Headlines. ICM magakuha nagbabala laban sa korupsyon at nepotismo sa BARMM. Headlines. Gun ban sa BARM elections sisimulan na sa Hulyo 16 ayon sa COMELEC. Headlines. Pro-BAR tumanggap ng bisita mula sa UN DSS sa courtesy call sa Camp Salipada kay Pendatun. Headlines. 500 pamilya sa Mama Sapano tumanggap ng fortified rice sa ilalim ng secure program. Headlines. BARM nagbigay ng livelihood at skills trainings para sa mga PWD. Headlines. SGA Local Development Plan sinuri upang maitugma sa regional goals. Headlines. Case management workers ng 4P sa Region 12 nakatanggap ng tablet devices. Headlines. At DBM naglaan ng halos sa 3,000 bagong posisyon para sa DepEd Region 12. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama ngayon po ay Sabado at 6 sa buwan ng June 2026. Sumasa niyo po ang Diretso Balitang Cotabato. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. At sa detalye ng mga balita, mga kasama na aresto ng Sultan Kudarat Municipal Police Station sa hot pursuit operation ng suspect na umano'y responsable sa pamamaril sa isang babae na naganap noong June 3. Alas 5:40 ng hapon naganap sa Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula kay SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, ang suspect ay kinilalang si Faisal Mamalangka Salig, 52 anyos, na taga Cotabato City. Sa progreso ng investigasyon, ang biktima nga napas lang na si Sadia Talib Upam, 40 anyos, ay asawa di umano ng suspetsado. Kung matatandang nabaril patay ang biktima kasunod ng pagtangay sa pera nitong nagkakahalaga umano ng 200,000 pesos cash. Naging posible ang lahat na resolbahin ang kaso dahil sa serye ng konsultasyon, komunikasyon ng SKMPS sa mga local leaders, community elders, sa family elders, sa suporta naman ng BLGU Ibutigan at koordinasyon sa mga commander mula sa hanay ng Amoro Islamic Liberation Front o MILF. Itinuturing naman ng SKMPS na case solved na ang kaso at inianda ng kasong robbery with homicide sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code na isasampa laban sa suspect.
RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:45 ng umaga mga kasama, dalawang magkaiwalay naman na enkwentro ang naitala kahapon June 5 sa Mama sa Panong Maguindanao del Sur matapos magkasagupa ang mga sundalo sa mga ininalang at natitirang miyembro ng Daula Islamiyah. Ayon sa militar, unang sumiklab ang bakbakan sa barangay Pimbalakan ng bayan habang nagsasagawa ng operasyon ng pinagsanib na tropa ng 61st Infantry Brigade at 64th Division Reconnaissance Company laban sa grupo ng leader na si Marhum Ismail. Pinaputukan umano ng grupo ni Ismail ang mga operatiba dahilan upang mauwi sa palitan ng putok ang operasyon. Matapos ang magkasunod na enkwentro, na-recover ng militar ang tatlong matataas na kalibre ng baril kabilang ang M16 rifle, M14 rifle at Remington Air 4 rifle na iniwan umano ng mga tumakas na armadong grupo sa lugar ng bakbakan. Si Ismail ay naharap umano sa iba't ibang kasong kriminal kabilang ang multiple murder, frustrated murder, extortion at panununog ng mga bahay na nakabinbin sa mga korte sa Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat at Cotabato City. Ayon naman sa ilang barangay officials at Moro community leaders, mabilis na umatras ang mga armadong grupo habang may dala umanong dalawang sugatan na nilang kasamaan. Makalipas ang ilang oras, muling nagkasagupan naman ang mga sundalo ang isa pang grupo na umano'y kaalyado naman ni Ismail sa liblib na bahagi ng barangay Daladap. Nakalauna na yung matras din na matapos umanong mapansing napapalibutan na sila ng tropa ng pamahalaan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:47 ng umaga mga kasama, arestado naman ng mga otoridad ang isang top 10 na provincial level most wanted person sa Sultan Kudarat. Kasunod ng operasyon sa Purok Laurel, poblasyon na Bagumbayan, alas 10:30 ng umaga. Kinilala ng pulisyang suspect na si alias Boy, 67 years old, magsasaka at residente ng barangay Masyag sa nasabing bayan. Siya ay dinagkip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 19 sa isula na kaugnay ng paglabag sa Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon kay Sultan Kudarat Police Provincial Office, Acting Director Police Colonel Marvin Fontalva, patunay umano ang matagumpay na operasyon sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons sa lalawigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nasamsam naman mga kasama ng mga otoridad ang mahigit 100,000 piso na halaga ng mga pinaghihinalang smuggled cigarettes sa barangay San Pablo, Tacurong City, habang naaresto ang isang 28 anyos na store attendant na aktuang nagbabantay umano sa tindang pinagbilhan ng mga kontrabando. Sa operasyon, nadiskubre ng mga operatibang iba't ibang brand ng sigarilyo, walang kakukulang dokumento kabilang ang Canon, Berlin, Fort at Titan cigarettes na nakadisplay sa loob ng tindahan. Ayon sa mga otoridad, kinumpirma ng kinatawan ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng online verification na smuggled ang mga nasabing produkto. Tinatayang nasa 107,730 pesos point 13 centavos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Inihanda ng pagsampa ng kasong paglabag sa Customs Modernization Act o Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warnings Law laban sa suspek habang nagpapatuloy naman ang kampanya ng pulisya kontra bentahan sa mga kontrabandong produkto sa Sultan Kudarat. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama, nagkakomosyon ang dalawang grupo na may kaugnayan naman sa politika sa loob ng Municipal Hall ng Pualas sa Lanao del Sur alas 4:50 ng hapon. Kinasasangutan naman ito ni na dating Vice Mayor Dianaton Tanog at Tony Tanog kasama ang ilang individual. Ayon sa paunang investigasyon ng Pualas Municipal Police Station, nagsimula ang insidente matapos mapansin sa bulletin board ng munisipyo ang isang municipal publication kaugnay ng petition para sa exclusion for the Election Registration Board o ERB na umano'y isinampa ni dating Vice Mayor Dianaton Tanog. Nang mapansin umano ni Tony Tanog ang presensya ng dating vice alkalde sa Municipal Hall, nilapitan nito kasama ang ilang kasamahan
Ang isa sa escort ni Dianaton Tanog na kalaunan ay nauwi sa komprontasyon at kaguluhan sa harap ng gusani. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Arestado naman mga kasama ang dalawang babae matapos masangkot sa umano'y pananakit at tatangkang pagpatay sa loob ng MSU campus sa barangay Dimalna, Marawi City, Lanao del Sur, alas 5:30 ng hapon. Kinilala mga naarestong suspect na sina Amina Unti, 51 anyos at Sodioda Unti, 72 years old, kapwa residente ng nasabing lugar. Sugatan naman sa insidente sina Azan Manalukon Dimakuta, 22 anyos, sa kanyang asawa na si Aleyana Dimakuta Makaraya, 23 anyos, at Habiba Bungkarawan Manguntong, 26 anyos. Nag-ugat umano ang insidente sa hindi pagkakaunawan at nagkukumpuni noon ng air conditioning unit si Azan Dimakuta sa harap ng kanilang bahay nang dumaan si Amina Unti at inutusang linisin ang lugar kasabay ng umano'y pagbabanta. Makalipas ang ilang minuto, bumalik umano ang suspect na may dalang jungle bolo at muling hinarap ang biktima. Dumating naman sina Aleyana at Habiba upang awatin ang mga sangkot ng unit. Lalo pa itong nauwi sa komprontasyon nang dumating si Sodioda Unti. Sa gitna ng kaguluhan, umano'y hinataw ni Amina Unti ng bladed weapon sa ulo si Azan Dimakuta na nagdulot ng malubhang sugat, habang nagtamo naman ng bahagyang pinsala sina Aleyana at Habiba mula umano kay Sodioda Unti. Agad naman na rumisponde ang alert team Bravo ng Marawi CPS matapos makatanggap ng ulat mula sa concerned citizens at nadatnaan pa ang nagpapatuloy na gulo. Naaresto sa lugar ang dalawang suspek habang isinugod naman sa Amay Pakpak Medical Center ang mga biktima para sa gamutan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Marawi City Police Station ang mga suspek habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanila. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:53 ng umaga mga kasama, inihayag ni Dato Udin Sinsuata MPS Chief of Police Major Catherine Paidoen na tulong-tulong sa pagsugpo ng kumakalat na iligal na droga sa bayan ng mga security at iba pang sektor. Kasunod dito ng pagkakadakip sa dalawang mga drug pusher sa poblasyon Dalikan ng bayan kung saan nasamsam ang higit 200,000 piso na halaga ng shabu. Ani Paidoen, kung may mga kainailalang makita o mapansin ang mga residente ay mas maigi na huwag silang mag-atubili na isumbong ito upang maaksyonan ng mga otoridad. Inikaya din niya ang lahat na maging mapagmatsyag at mapanuri sa lahat ng pagkakataon. Illegal na droga doon po sa nasabing lugar. Timing din po ito na naaktuhan po nating may nagbebenta po talaga. Kaya nakahuli po tayo ng mga drugs at yung nahuli din natin. Hindi po natin masasabi na totally wala na pong nagaganap na mga illegal activities po dito sa ating munisipyo. Pero sa tulong po ng kababayan po natin dito sa Dato Udin Sinsuat, kahit papano nabawasan na po yung mga illegal na aktibidad, lalo na po sa illegal na droga. Tulong po ng mga mamamayan po. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga mga kasama, sa ibang panig naman ng mga balita, seryosong pinag-iisipan ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Nasampahan ang kasong libel ang mga nasa likod ng akusasyon na tumanggap din siya ng maletang may lamang pera mula kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Adjong, ang nabanggit na kontrobersiya ay hindi na ngayon personal na pag-atake kundi nakakaapekto na rin umano sa trabaho ng Senado at humahadlang sa pag-usad ng buong bansa. Binanggit ni Adjong na noong una itong isiniwalat ng ex-Marines ay hindi niya pinansin dahil wala namang katotohanan kahit pa pinayuhan siya ng mga abogado na magsampa ng kaso. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, naglabas ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP ng mga bagong appointment para sa iba't ibang posisyon sa partido bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang organisasyon at pamunuan.
Sa ilalim ng pamumuno ni Alhaj Murad Ibrahim, itinalaga sina MP Muhammad Najir Ibil bilang Deputy Secretary General, Muhammad Amin Abbas bilang bagong chairperson ng Planning Committee, MP Jack Abbas bilang chairperson ng Committee on Special Concern, Abdul Hamin Idza bilang Chief Executive Officer ng UBJP, Talitay Maguindanao del Norte at si former Tugunan Municipal Councilor Mama Kungkong bilang bagong Chief Executive Officer ng Special Geographic Area. Ayon sa UBJP, layunin ng mga pagtatalagang ito na higit pang mapalakas ang pagkakaisa kapasidad ng organisasyon at pagsusulong ng isang makatarungan, mapayapa at maunlad na Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:56 ng umaga mga kasama, sa ibang panig pa rin ng mga balita, naninindigan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF Central Committee na isang akbang para sa pagpapalakas ng integridad at reorganisasyon ng BIAF ang pagpataw ng indefinite suspension kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakuha kasunod ng umano'y mga paglabag sa kautusan nito. Kasabay nito ay inihayag sa DXMY ni BIAF Central Committee Information Officer Engineer Muhajirin Alina bilang Commander-in-Chief, Chairman at Concurrent Chief of Staff na si Alhaj Murad Ibrahim. Mandato umano ng mga miyembro ng BIAF na sumunod ang mga ito sa kung anong kautusan ng kanilang ilalabas mula sa Central Committee. Dahil dito ay nakatagdang magsagawa ng pagtitipon ng mga officers hanggang elements kaugnay sa nasabing pagbabago sa nasabing organisasyon. Especially in relation doon sa interest of accountability at para ma-uphold yung military hierarchy ng BIAF. Kasunod na rin doon sa mga recent development po na nangyayari, especially internal to them. Based on the Central Committee resolutions, dapat po lahat sila ay mag-adhere doon sa utos ng Central Committee at in relation naman sa chain of command, all officers, members ng BIAF ay magiging doon Hindi direktang sinagot sa nasabing resolusyon kung ano ang epekto nito sa pagiging interim chief minister ng BARM, Chief Minister Abdul Rauf Magakuha, dahil nakasalalay pa rin ito sa kapangyarihan ng Pangulo ng bansa ni Engineer Ali. Sa huli, hinimok niya ang publiko na maging mapanuri at responsable sa pagtanggap at pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa social media upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita at posibleng pagkalito sa publiko. Tinitiyak din ani ni Engineer Ali na nananatiling committed ang MILF sa pangangalaga sa peace process at sa pagpapatuloy ng implementasyon ng Comprehensive Agreement o Comprehensive Peace Agreement o na Bangsamoro. Nanawagan tayo, consistently sa lahat ng ating constituency, even to all members of the MI, the organs, Polcom, BIAF, na maging mahinahon tayo, laging mapagmatya, laging bantayan yung nakukuhang informations, especially sa social media, at laging mag-verify. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagbabala si BARM Chief Minister Abdul Rauf Magakuha laban sa korupsyon, nepotismo at iba pang katiwalian sa pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sa kanyang pahayag, iginit ni Magakuha ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa mga tiwaling opisyal at mga proyektong hindi natatapos sa kabila ng pondong inilaan dito. Kanya dapat papanagutin at sampahan ng kaso ang sino mga mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Nangako rin siyang magpapatupad ng karagdagang reforma upang matiyak ang tapat at maayos na serbisyo para sa mamamayan. Binigyan din ni Magakuha na ang kasalukuyang autonomiya ng BARM ay bunga ng mahigit 4 na dekada ng pagkikibaka at sakripisyo ng mga Bangsamoro, kaya't hindi dapat ito masira dahil sa korupsyon at pansariling interes. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Pinayuhan naman mga kasama ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tocao Mastura ang lahat na maging mainahon at mapagmatyaga sa gitna ng umiinit na usaping politika. Sinabi niya na hanggat maaari ay huwag sanang humantong sa buhay ang itataya para lamang sa sinusuportang kandidato. Sinabi niya na ito sa gitna ng halos personal ng paninira sa kapwa ang nagaganap lalo na sa loob ng Bangsamoro Region. Mas mainam pa niya na maging magkaibigan na lang at hindi magtunggali, lalot ang usapin lamang ay ang eleksyon at hindi ng pagkakapatid. Well, una
nasa yung kwan sa bar. Sana po, I'm appealing to everyone na huwag naman masyadong nagiging personalized na yung paninira sa kapwa. At the end of the day, sa real politics, after election, nagkakaibigan din yun. Kaya yung mga bago sa politiko, this is my warning, mapasuko kayo. Kasi yung mga politician after that, kayo ngat na ganyan. After the election, makita ninyo yung pinag-ano ninyo, sinusuportahan, pagkakaibigan ninyo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mahigpit naman mga kasama na ipatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region na simula July 16 na kasabay ng pagsisimula ng election period para sa parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, suspendido ang lahat ng firearm licenses sa riyon sa panahon ng election period na tatagal hanggang September 29, 2026. Sinabi niya na maaari pa rin mabigyan ng exemption ng mga individual na kinakailangan magdala ng baril dahil sa trabaho o banta sa kanilang seguridad, ngunit kinakailangan nilang kumuha ng paintulot mula sa COMELEC. Ayon pa kay Garcia, halos 16,000 katao ang naaresto dahil sa paglabag sa gun ban noong halalan ng 2025. Dahil dito, mas paigtingin umano ang pagpapatupad dito sa BARM bago ang parliamentary election sa September 14, 2026. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Tinanggap naman mga kasama ni ProBar Director Police Brigadier General Christopher Abescia si GMD Resul Bari Cauduri, Field Security Coordination Officer ng United Nations sa Department of Safety and Security o UNTSS. Kasama ang kanyang delegasyon sa isang courtesy call. Binigyang diin ng courtesy call ang kaalagaan ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng ProBar at ng UNDSS upang isulong ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga inisyatibang makatao at pangkaunlaran sa buong Bangsamoro Region. Sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ito, layunin ng magkabilang panig na mapahusay ang koordinasyon na pagbabagi ng impormasyon at suporta para sa mga programang nagiginabang ang mga komunidad upang matiyak ang patuloy na pag-aatid ng mga mahalagang serbisyo at tulong sa mga mamamayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Masaya naman mga kasama na kabinipisyo ang ilang daang individual na may inindang karamdaman at nag-maintain ng gamot matapos ilunsad ni Chairman Muhammad Nur Oyod ang medical mission dyan sa Rosario 6 sa Cotabato City. Ayon kay Kapoyod, ang medical mission na isinagawa ay nagbahagi ng libreng konsultasyon, libreng gamot, laboratory services, chest x-ray, ECG, blood pressure at health education. Samantala, sa koordinasyon at paglapit ng programa sa tanggapan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Magagua, agad ibinaba ang isang program at project tabang para mamaagi ng gamot sa mga benepisyaryo. Nagpasalamat ang kapitan sa mga ahensyang naging katuwang ng barangay sa positibong aktibidad kung saan isa ito sa kanyang mga programa ang pangangalaga sa kalusugan para sa mga sektor na mabigyan ng libreng tulong medikal. Ngayong araw, nag-conduct kami dito ng medical mission. Ang nag-lead dito is yung Project Tabang. And syempre, papasalamat tayo dun sa ating program na SAM, no? Serbisyong Ayudang Medical, ating buting Chief Minister, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, balak ngayon ni Maguindanao del Norte Governor Dato Toco Mastura na palagyan ng mga solar street lights ang pangunahing mga kalsada sa bawat poblasyon ng mga bayan sa kanyang area of responsibility. Anya pa ito ay upang mas maging maliwanag at ligtas sa pagbabiyahe ng mga motorista lalo na sa gabi. Aminado naman ito na hindi at mahirap na maimplementa umano ang ganito ng mga programa, ngunit pinagsusumikapan nila ito nga may sa katuparan hanggat siya pa ang umuupong gobernador. Meron din po. In fact, may pinapabit na o nabili ngayon po natin sa natin sa mga munisipyo, sa mga barangay. Ang kon talagang continuous program ko po yan sa mga barangays. Kaya lang, hindi natin kaya na pag-isahin barangay by barangay ganyan, or especially priority. Radyo mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama sa buong kapuluan, alas 8:05 na po ng umaga. Yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayon pong umaga ng Saturday, June 6, 2026 mga kasama. Bagong lahat, good morning sa lahat ng mga nakatutok. Nakikinig sa mga sandaling ito, sa umagang ito, mapita ho sa inyo mga kasama. Papaalam na rin po ako sa inyo at huwag din po kayong alis dahil susunod na ang programang Tudulan ni Papa.
At ito sa inyo mga kasama ng tanggapan ni Member of Parliament, Engineer by Ali Sansaluna Caron. At sa suporta na rin ng tanggapan ni Member of Parliament, Attorney Omar Yasser Sema. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, mga partners natin sa kabilang silid sa ating technical, si Radyoman Danilo Dani Malaran, sa digital, si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ang inipong lingkod, nag-iisang Radyoman, Ebs Abang, papaalam mo, mapia mapita, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, tatak, Armen. Radyo mo nationwide.